Mayong buntag ng tanan at ang padul ani kay basig budalagan niya ba? Dili na mo renew sa panaan, ha? Pero bitaw sa floor, sujud kanan. Salamat. Salamat sa inspirasyon. Taliwala sa daghang realidad sa kaminyuon na wala nilahutay tungod sa hulga sa panahon o sa relasyon. Taliwala sa daghang mga kakulian sa pamilya. Niatay ehemplo sa pagpamatuon na tinuod yun ay ang guma. And we want to thank you in the name of the church for the inspiration. Dili aksidente nga naghibalag mo kapina sa 50 katuig na milabay. Dili aksidente nga ang panaghibalag gipalalman sa panaghigalay, sa panagkuyang, hangtod nga ang maong gugma gihalad sa Dios dihas kaminyoon. Your marriage was not an accident. It was God's plan for both of you. Gugma nga nagbungag duha ka kinabuhi. Si kamagulangan si Junifer Bitaw Sabagi, who is one of the very generous people I know. Not only is he a classmate of mine, but he's a very good friend who finds time. Every time na bisita ko sa Amerika, he only makes himself available. Para na ako, kanang iyang kaayo, kamangihatagon, nagagikan sa inyong gugma. Kay di man niya na nakuha kundi sa kamanghihatagon o sa kaayo na inyo sa pagpapakita. And of course, Junel, nung bunga sa inyong panaghigugmaay, dili aksidente sila kayo. Muna nga, mapasalamaton ta ning maong grasya nga atong isaulong karon. O sa atong pagsaulog, tululang kamahinong grasya nga akong ipangayo sa Diyos na you continue to live out. Una, as you celebrate your golden anniversary, be grateful. Gratitude is mindfulness that we are blessed. Gratitude is a recognition that our God provides. John, dili aksidente siya plura sa mong kinabuhin niya. Grasya siya, gikas Ginoo nga gihatag kanimo. Unya, sa Flor, si Junior po, siya mo'y gasas Ginoo nga gihatag kanimo sa imong kinabuhin. Muna nindot na pasalamat ni ang Diyos kay siya may tinugdan. Kay wala pa gitugot sa Diyos na mag-abot mo, wala ta rin kami iuna. So be always grateful na ang Diyos naghimog paagi na ang inyong gugma mutubo o magmalakot tayo.
Pasalamatan nato sa Panginoon tungod kay kung wala pa iyang grasya, for sure dugay ratang iunda. Kay bisan pa man sa inyong paghigugmaanay, sayod ka nga daghan kung gyagian. Na ay kalipay, na ako'y kaguhol. Na ay maayong panglawas, na ako'y kasakit. Daghang panahon, nagihulga kita o ang atong relasyon. Pero taniwala ni ini, nagpadayon ang Diyos. Sumunang hinaot unta sa lahutay sa inyong kinabuhi, be always grateful. Kalaming una-unahon na nakaabot po 50 anyos sa kamilyon niya, buhi pa. Munang usa ka butang na angay yun natong silibrahon o kasalamatan. Unya, klaro kaayo nakaakibat sa itong pagpasalamat, maug yun ang pagkamalahotayon sa Diyos diya sa inyong pagigugmaay. Kay kung wala ang pa'y Ginoo, hagpay ra yun. Munang giingon si Evangelyo, pabilin sa kung gugma, kay kung magpabilin mo sa kung gugma, makabaton ka mo kalipay nga higit. So be always grateful. You are a gift to each other. Nga muna siguro yung rason nga nung ipanalanginan po mo sa Diyos o mga buutang mga bata, buutang mga in-laws, hangtod mga apo. Nga angay po nato pasalamatan. Ang ikaduha, nagpasalamat ni sa ehemplo sa inyong pagigugma. Gugma na wala nakaakibat sa pagbati lamang. Sayang ko, nasulod sa 50 katuig, dunay mga kauros na pagbati, di ba? Kanang 50 katuig, kilikon pa na. Ha? Kanang naapabay asin ng alok? Ha? Ha? Nangutan ako, kaya wala ko kasulay. Ha? Pero ipahinumduman kita that love is not just about feelings. Love is a decision to do what is good for the beloved. So di lang pagbati, kay naay panahon nga ang taong imong gigugma, lisod gigugma. Naay panahon nga ang taong imong gipakaslan, mapasakit po. But not to the extent that you will give up on this person. Nga bisan pa man sa kalisod o kasakit, you choose to do what is good for the believer. Nga muna'y tinuod ko na. Kaya wala man tayo pili nga maghigugmaanay lang tas kalipay. Ang inyong panaad sa Diyos nga naay kalipay wala. Akong buhaton unsay makaayo ni tamanan. Unya, salamat nga nagmalahon tayo ko. Salamat sa gipakitang ehemplo kay sa panahon karon daghang magtiayon when things are difficult, where things are inconvenient, where things are uncomfortable, they easily give up on their marriage. They do not exhaust all the possible ways to make the marriage work. Una'y tinuod gugma. When you choose to love a person, even that person is most unlovable. Unang salamat sa maong ehemplo. Kaakibat ni ini ang daghang tuig sa pagpasaylo. Kay kinsa ko'y gaingon na ang matag kinabuhi sa magtiayon ng perfecto. There is no perfect marriage. Why? Because those getting into marriage are two imperfect persons.
Sayod ta nga naamoy mga gasa, pero naamoy kakulang. Naatay abilidad, apan naaputay apan. Unya ka, ibat niini ang pagdawat. Na ang taong imong gipakaslan, gidawat nimo bisan ang iyang mga kakulang. Nahinumdum ko, seminarista pa mi sa una, sige mikimbitaron, pakanta, kung dili gani kasal, lubong. Mura ito, kasal, lubong. So, ga-practice ni kanta at the choir loft, una, pag-practice na mo, niabot ni kalasnon. She was perfectly beautiful. Taas kay siya buhok, unya balot siya pilong, unya taliw tayo kay ilong, nipis o pula kay nabil, murag anghel gikas langit na hulog suta. Nya, wag kay babae seminaryo, nahunong among practice. Ako god kay tagatanay ko ta, pagkita yun ako, nakainong ko, hala, manging wapa. She was perfectly beautiful. Pagkataon-taon, niabot nila ang sakyanan, nigawas ang palamanhunon. Paglantaw nila nos palamanhunon, balik niglantaw bride. Kuya, balik niglantaw palamanhunon. Lantaw is bride, lantaw is groom, lantawan ay may kalingo-lingo yun eh. Kay di, yun sila bagay, kurya saway. Kanina bang tanayan ta, hinawayon to. Nya panahon sa reception, klaro kayo kay ang among lamisa at tubangan man yun silang lamisa. Ang bride, she was perfectly beautiful. Unya, ang lalaki. Sumutong liyon to akong makauban bay. Akong paminaw ng lakihan ni murag dato ni. Gapakasal na ng bahay para maambunan sa kaadunahas laki. Unya, ano saan kauban ang panay bay? Ayaw mo na, judgmental kayo mo. Sa akong paminaw bay, kaning lakihan ni, murag i-diagnose na ni terminal na sakit. Gitagaan naman nila kabulan niya, naluwi na ng bay, kapakasal na lang. At least mamatay ng laki, malinawon siyang mupanaw. Kunya ang babae, makapakasal na pugusog. Hantod na usan na mong kauban na panabay. Ayaw mo nagugtutok. Buntag yun yung good babay. Love is blind. Unya kinin manag-uyab, wag yun ka kita. Pero suyo is Espiritu Santo, apas ang usang kauban, kahit sa basig kita dagway ng luta. Kay wala ka nahigugma sa tao, wala ka makakita sa kaayo o kaanindon sa tao. In the book, The Little Prince, Antoine Exupéry said, "It is only with the heart that one can see clearly. For what is essential is invisible to him." Ako rin ipaabit tungod kay sulod sa 50 katuig. You have seen beyond what your eyes can see. Kung mataray pasumban, dugay na mamikun. Pero tungod dunay lalong na pagigugmang. Gugmang nakadawat bisan sa pinakalisod nga apan. Gugmang makapasay mo bisan sa pinakanalong nga pasakit. Gugmang nga dunay pagsali nga taliwalas magsulay, dili mo pasaktan siya. Munang dunay kasaulugan sa singlit katuig. Gugmang wala pasagding dili masulti, gugmang dili pasagdang dili mabuhat. And thank you for showing us that love is real. Sa di pa mo matulog, John, buhalong pa kang tsaklura. Sana all. Bagi, Junil, yan mo example, ha? Kaya tinuod na huwag na mo'y away sa adlaw, pagkagabi, kinahanglan mo mong ritual na mo alok. Alaanan, naabay mo alok nga
Gakus mo ning simo, di mapugos mo kag. Hantod nga, madugangan na pod. So, thank you again for living your marriage as a sacrament of love. Now, finally, salamat sa inyong pagkamatigan-anan. Fidelity in marriage is not just truthfulness in relationship. Fidelity in marriage is deciding to stay until the end. Dili sa'yo ng simpleng katuwid. Labi na sa panahon na murag, imong paminaw bitaw, gamay na lang ang tsansa o laon na mapadayon. Pero salamat that you did not give up. Salamat that you decided to stay. And our prayer is that you continue to stay with one another until the very end. Remember that the heart of fidelity is the fidelity of the head. Hinaot sa kanunay magmatilon-anan kabos-usan-usan hangtod sa katapusang pagiging. I'm grateful that your children have organized this kay whether we like it or not, at one point in life, death will snatch away the ones we love. Muabot ang panahon na bubiyak kita na niya. Pero hangtod buhay pa itong tinikanan, it pleases the Lord when we give them all the love that we could give. Di man kita kabalos. Kunya ang tinikanan po, wala man po sila nangayon balos. Kay ila mang kalipay ako padakong bata. Pero always remember that it pleases the Lord when children, at the time that their parents are still alive, would make them feel that they are loved and appreciated. So kaning gihimo nila pagpakita ni sa ilang pagpasalamat sa inyong kaayo. Unya, nindot na makabuhat pata mitras bukid. Aron sa panahon nga mubiya na wala tayong pagmahay. Nga dili ka makaingon, may pay akong gihimo ni sa buhay pa sila. So no regrets, but we are able to give all the love we could offer while they are still alive. So hinaon unta, ulo sa kalipay atong sa ulugon. Kining gugmang nagmalampuson. This 50th wedding anniversary is a celebration of the triumph of love. Nga taliwalas na ng pagsulay, nagmadaugon ang inyong pag-igugmas usan-usan. Puno sa pagpasalamat, puno sa pag-igugma, o puno sa kamatinon-anon. Let me end with a more personal story. Kung akong papa, diyan na sa ospital, nawala na akong mama, so ako